Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Minsan hindi mo namamalayang ang taong matagal mo nang tinitingnan bilang kaibigan ay siya palang magtuturo sa'yo kung ano ang tunay na pagmamahal. Hindi laging masaya. Hindi laging tama sa mata ng mundo. Pero kapag dumating ang sandaling gusto mo nang sumuko, siya ang unang hahawak sa kamay mo kahit alam niyang pwede siyang masaktan din. Para kay Ara, si Yuri ay alaala ng kabataan. Ang babaeng unang nagturo sa kanya kung paano tumawa ng totoo at ang huling taong gusto niyang makita ngayon dahil sa gulong kinahulugan ng buhay niya. Pero minsan, kahit gaano mo gustong lumayo, ang tadhana marunong ring bumalik. At sa gabing muling bumuhos ang ulan, dumating si Yuri, tanga ng payong, at ang pag-ibig na matagal nang nakatago sa katahimikan. Ma'am, may bisita po kayo. Napapitlag si Ara sa boses ng kasambahay. Sandaling natigilan ang kamay niyang nag-aayos. Nang mga basag na piraso ng plato sa sahig, isa sa mga iniwan ng galit ni Minho kagabi. Bisita? Mahinang ulit niya, halos pabulong. Bihira siyang may dumadalaw. Halos wala. Lahat ng kaibigan niya unti-unting nawala nang makasal siya. Bumilis ang tibok ng puso niya habang papalapit sa pinto. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niya nang hawakan ng seradura. At pagdilat ng mga mata niya, nandun, sa gitna ng ulan, basang-basa, hawak ang payong at may ngiti sa labi, si Yuri. Ara, mahina, halos pabulong, parang takot na masira ang katahimikan ng paligid. Hindi agad nakapagsalita si Ara, parang biglang bumalik lahat ng alaala. Ang tawanan nila sa unibersidad, ang mga gabing magkasama silang nanonood ng pelikula, ang mga lihim na tinginan na pareho nilang tinakbuhan. Yuri, mahina niyang sambit, halos hindi marinig ng ulan. Ngumiti si Yuri pero may lungkot sa mata. Ang tagal kitang hinanap. Bago pa siya makasagot, sumingit ang kasambahay. Ma'am, papasukin ko po siya. Tahimik na tumango si Ara. Hindi niya alam kung tama ba. Pero sa sandaling iyon, habang unti-unting pumapasok si Yuri sa bahay, parang may bahagyang liwanag na muling pumasok sa pusong ilang taon nang nilamon ng dilim. Tahimik silang nagkaharap sa sala. Si Ara suot ang maluwag na sweater para itago ang mga pasa. Si Yuri, basang-basa, ngunit determinadong manatili. Ara, bakit ka nandito? Mahinang tanong ni Ara umiwas ng tingin. Narinig kong may nangyari sa'yo, sagot ni Yuri diretso. Ayokong manahimik na lang. Hindi na kita iiwan ulit. Nanigas si Ara. Walang salita ang lumabas sa bibig niya. Sa mga mata ni Yuri, nakita niya ang bagay na matagal niyang kinalimutan, pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Pero handang lumaban para sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, narinig ni Ara ang sarili niyang huminga ng malalim at ang mahinang bulong ng pag-asang matagal na niyang inilibing. Yuri, bakit ngayon ka lang? Tahimik na binuksan ni Ara ang maliit na tea-set. Pilit ipinapakita na ayos lang siya. Pero habang inilalagay niya ang tasa sa mesa, napansin ni Yuri ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Ara, mahina ang boses ni Yuri, halos pabulong. Pwede bang itanong kung okay ka lang talaga? Ngumiti si Ara pilit. Una man, ganito lang talaga ako, madaling mapagod. Pero hindi mapaniniwalaan ni Yuri ang ngiti na yun. Sanay siya sa mga taong nagsasabing ayos lang, habang nalulunod na sa sakit. Matagal na siyang social worker, nakakita na siya ng mga sugat na hindi kailanman ginagamot sa ospital. Tahimik siyang umupo sa tapat ni Ara. Lumipas ang ilang segundo bago siya muling nagsalita. Naalala mo yung painting mo dati? Alin? Tanong ni Ara, hindi tumitingin. Yung dalawang babae sa ulan. Yung isa may hawak ng payong, yung isa wala. Napayuko si Ara. Nasa atik pa rin yun. Hindi ko na tinapos. Ngumiti si Yuri malungkot.
Sana matapos mo. Kasi minsan, yung hindi natatapos, sila yung pinakamasakit balikan. Tumahimik silang pareho. Sa labas maririnig pa rin ang ulan mahinang lagitik sa bubong. Parang bawat patak ay alaala ng mga panahong dapat nilang kinalimutan. Habang nag-uusap sila, dahan-dahang sumilip si Yuri sa braso ni Ara. May nakita siyang bahagyang marka, mapula, parang pasa. Hindi niya agad tinanong, ayaw niyang takutin ito. Pero sa loob-loob niya, parang may kumislot na apoy. Ara, bulong niya. Pwede ba akong bumalik bukas? Gusto ko lang makasama ka ulit. Matagal kitang hindi nakita. Sandaling tumingin si Ara. May luha sa gilid ng mga mata niya. Pero hindi pa rin bumabagsak. Sige, mahinang sagot. Basta huwag kang magtagal. Ayaw kong may makaalam. Sino? Tanong ni Yuri, may bahid ng kaba. Ngumiti si Ara, mapait. Si Marco. At doon parang may bumigat sa hangin. Parang biglang huminto ang ulan at ang katahimikan. Mas nakakatakot pa kaysa sa kulog. Nakatitig lang si Yuri kay Ara. Ramdam ang galit at takot na sabay na pumupuno sa dibdib niya. Ara, anong ginagawa niya sa'yo? Tahimik, walang sagot. Ngunit ang mga luha ni Ara ang nagsalita para sa kanya. At sa gabing iyon, nang lumabas si Yuri sa bahay, basang-basa ng ulan, isang pangako ang binulong niya sa sarili. Hindi na kita hahayaang masaktan ulit. Kinabukasan, bumalik si Yuri sa bahay ni Ara. Tahimik siyang naglakad papunta ron. May dalang maliit na paper bag, may pagkain, kape at sketchbook. Ang ulan kagabi ay humupa, pero ang bigat sa dibdib niya ay hindi. Pagbukas ng gate, sinalubong siya ng kasambahay. Mama Rapo ay nasa garden. Mag-isa lang. Tumango si Yuri. Pagdaan niya sa hallway, napansin niya ang ilang bagay na dati ay wala, basag na vase. Gasgas sa dingding. Isang larawan ni Ara at Marco na nakatagilid sa mesa. Paglabas niya sa garden, nandun si Ara nakaupo sa upuang kahoy, tahimik na nakatingin sa mga tuyong bulaklak. Naka-long sleeve ito kahit tirik ang araw. Hindi mo kailangang magpanggap sa akin, Ara. Mahinang ngunit matatag na sabi ni Yuri habang lumalapit. Hindi ko kailangang makita para maintindihan. Hindi sumagot si Ara. Pero nang maramdaman niyang hinawakan ni Yuri ang braso niya, napasinghap siya hindi sa hiya, kundi sa sakit. Umangat ang manggas ng suot niyang damit at doon nakita ni Yuri ang mga pasa, luma, bago. May ilan pang hindi pa nagiging dilaw. Tahimik lang si Yuri. Wala siyang sinabi. Pero sa loob-loob niya, parang may pumutok. Ganitong klaseng sugat, hindi dapat tinatanggap. Yuri, please, pidgil ni Ara, mabilis na tumayo. Huwag mong gawin tong mas mahirap. Mas mahirap? Ara, inaabuso ka na niya. Ilang beses pa. Hindi mo naiintindihan. Sumigaw si Ara, nanginginig ang boses. Kung umalis ako, lalong lalala. Alam ko kung paano siya magalit. Tumigil si Yuri, huminga ng malalim. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Ara. Hindi mo kailangang takasan lahat mag-isa. Yuri, hayaan mong tulungan kita. Hayaan mong ipaglaban kita. Matagal silang nagtitigan. Sa mga mata ni Ara, may takot at pagod. Pero sa ilalim nun may liwanag. Isang kumikislap na pag-asang matagal nang nakatago. Tahimik siyang tumango. Sige, pulong niya. Pero huwag mong ipapaalam kay Marco. Ngumiti si Yuri, malungkot pero determinado. Hindi ko siya hahayaang saktan ka ulit. At sa sandaling iyon, habang dahan-dahang humahaplos ang hangin sa pagitan nila, may kakaibang kuryente. Isang damdaming hindi nila kayang itago ng matagal pa. Hindi nila alam, sa loob ng bahay, may isang pares ng matang nakamasid mula sa hagdan. At sa dilim mahina ang bulong ng galit. Akala mo makakatakas ka sa akin, Ara? Tahimik ang bahay nang dumating si Ara mula sa trabaho. Wala siyang ibang naririnig kundi ang
tiktak ng orasan sa dingding at ang mahinang ugong ng bentilador sa sala. Pero kahit ganon, mabigat pa rin ang hangin. Parang bawat sulok ng bahay ay may nakatagong takot. Habang binubuksan niya ang ilaw, sumalubong sa kanya ang malamig na tinig ni Marco. Bakit ngayon ka lang? Ilang beses akong tumawag. Nanginginig ang kamay ni Ara habang inilapag ang bag. Pasensya na. May overtime sa ospital. May emergency case. Lumapit si Marco marinang titig. Emergency case o ibang lalaki? Sabay hampas ng bote sa mesa. Hindi na siya sumagot. Alam niyang kahit anong paliwanag ay walang saysay. Sa mga ganitong sandali, mas mabuti ng manahimik kaysa dagdagan pa ang apoy. Mahigpit ang pagkakahawak ni Marco sa braso niya. Huwag mo kong ginagago, Ara. Napapikit siya. Ramdam ang hapdi, pero mas masakit ang mga salitang paulit-ulit niyang naririnig gabi-gabi. Mga salitang unti-unting binubura kung sino siya dati. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, nakatulog din si Marco. Tahimik siyang bumangon. Lumabas ng bahay at naupo sa labas ng gate. Kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa. Sa screen, may isang unread message. Galing kay Yuri. Okay ka lang? Di ka sumasagot. Napaluha si Ara. Hindi na yata. Hindi ko na kaya. Mahinang bulong niya habang tinatype ang reply. Pagkalipas ng ilang minuto, may bumalik na mensahe. Nandito lang ako. Kung gusto mong takasan lahat yan. Alam mo kung saan mo ako makikita. Tumingala si Ara sa langit. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, parang may liwanag sa gitna ng dilim. At doon niya napagtanto sa gitna ng sakit at takot. Si Yuri lang ang nagparamdam sa kanya na buhay pa siya. Mabigat ang ulap ng umagang yon. Tahimik si Ara habang nag-aayos ng kama. Pinagmamasdan ng tulog na si Marco. Parang wala lang nangyari kagabi. Parang hindi niya naramdaman ang sakit, ang takot, at ang hiya. Pero sa loob niya, may kung anong pumutok isang boses na paulit-ulit na nagsasabing, tama na. Paglabas niya ng bahay, huminga siya ng malalim. Ang hangin malamig at malaya. Parang tinatawag siya. Sa bawat yapak papunta sa kanto, naririnig niya ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kaba kundi sa pag-asa. Habang nasa jeep, pinadalhan niya ng mensahe si Yuri. Pwede ba kitang makita ngayon? Mabilis ang sagot. Saan mo gusto? Ako na pupunta. Napangiti si Ara. Simpleng mensahe pero parang yakap. Hapon na nang makarating siya sa lumang parke malapit. Sa ilog ang lugar na madalas nilang puntahan. Noon ni Yuri nung kolehiyo, tahimik puno ng mga alaala. Ang mga upuang kahoy, ang amoy ng damo, at ang hangin na may dalang lamig ng nakaraan. Nakita niya si Yuri mula sa malayo. Nakaupo lang ito sa bench, may hawak na kape. Nang magtagpo ang mga mata nila, parang biglang huminto ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit. Matagal ka bang naghintay? Ngumiti si Yuri, yung ngiti na matagal na niyang hindi nakita. Hindi naman. Basta alam kong darating ka. Tahimik silang pareho. Tanging ihip ng hangin lang ang naririnig. Hanggang sa maramdaman ni Ara ang pag-init ng mata niya. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Marahang inilapat ni Yuri ang kamay sa likod ng palad niya. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sa sandaling yon, parang may nabasag sa loob ni Ara. Lahat ng takot, lahat ng sakit parang biglang bumuhos. Humagulgol siya sa balikat ni Yuri, mahigpit, desperado. And sa gitna ng mga luhang iyon, isang pangako ang nabuo. Kung minsan, ang pag-ibig ay hindi laging masaya, pero may mga pagkakataon na ito ang tanging daan palabas ng impyerno. Simula nang magkita sila sa parke, nag-iba ang mga araw ni Ara. Hindi na ganon kadilim ang umaga. At kahit papaano, may dahilan na siya para bumangon. Araw-araw, lihim silang nag-uusap ni Yuri minsan sa chat.
Minsan sa tawag kapag tulog si Marco. Tahimik pero totoo. Mali sa mata ng mundo pero tama sa puso niya. Gabi na nang makauwi si Ara. Tahimik sa bahay pero kabado pa rin siya. Lahat ng kilos niya pinag-iisipan. Lahat ng tunog ng sahig nakikinig. Kahit sa bawat paghinga niya, naroon ang takot na baka magising si Marco. Habang nakaupo siya sa kama, nag-vibrate ang cellphone niya. Isang mensahe. Kumain ka na ba? Napangiti siya. Hindi pa. Wala akong gana. May kasunod agad. Bumaba ka. May dinala ako. Napatigil si Ara. Mabilis siyang sumilip sa bintana at doon nakita niya si Yuri nakatayo sa labas ng gate. Hawak ang maliit na paper bag at thermos. Isang simpleng tanawin, pero para kay Ara parang milagro. Tahimik siyang lumabas. Siniguradong tulog pa si Marco. Pagdating sa labas, mahina niyang sabi, "Bakit ka nandito?" "Delicado too." Ngumiti si Yuri, yung ngiti na parang sagot sa lahat ng bakit. "Hindi ako mapalagay. Alam kong hindi ka kakain kung wala ko." Kinuha ni Ara ang paper bag. Mainit pa. Paborito niyang kimchi fried rice. Napaluha siya nang maramdaman ang init ng thermos sa palad niya. "Hindi mo alam kung gaano ko to na-miss." Mahinang sabi niya. Tumingin si Yuri sa kanya. "Basta tandaan mo, hindi mo kailangang manatili sa lugar na sinasaktan ka. Hindi mo kasalanan kung gusto mong lumaya." Tahimik lang si Ara, pero sa loob niya parang may nagsimulang apoy. Isang apoy ng tapang na matagal nang pinatay ng takot. Habang paalis si Yuri, bigla niyang hinawakan ng kamay nito. "Salamat sa lahat. Sa pagstay." Ngumiti si Yuri, bahagyang nanginginig ang boses. "Hanggang kailan mo gustong manatili ako?" Saglit lang siyang natahimik, pero sapat na ang isang sagot. "Hanggang sa makalaya ako." Lumipas ang mga araw na tila walang pinagbago sa paningin ng iba. Si Ara pa rin ang tahimik na asawa, laging maaga gumigising, naghahanda ng almusal, at laging nakayuko sa harap ng asawa niyang si Marco. Pero sa loob niya, may nabubuong plano, isang lihim na daan palabas. Sa bawat sweldo, tinatabi niya ang kaunting pera. Minsan 500, minsan 1,000, basta may maitatago lang. Nilalagay niya sa isang lumang lalagyan ng makeup, sa ilalim ng mga lumang pulbo at lipstick na hindi na niya ginagamit. Ang bawat perang natitipid niya, parang maliit na piraso ng kalayaan. Sa ospital tuwing break, doon niya kinakausap si Yuri. Tahimik lang, pero puno ng lakas. "May plano ka na?" Tanong ni Yuri sa kabilang linya. "Unti-unti. Kailangan ko lang ng sapat para makalayo nang hindi na ako mahahanap. Tutulungan kita. Kahit saan ka pumunta, susunod ako." Sandaling natahimik si Ara. "Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako sa ganon." "Karapat-dapat kang mahalin, Ara," sagot ni Yuri. "Hindi dahil sa nakaraan mo, kundi dahil sa kung sino ka sa harap ko ngayon." Gabi na nang makauwi si Ara. Tahimik ang bahay. Nasa sala si Marco, nanonood ng TV, may hawak na bote ng alak. Kumakabog ang dibdib niya habang dumadaan sa harap nito. "Bakit ngayon ka lang?" tanong ni Marco. Hindi inaalis ang tingin sa TV. "Overtime," mahinang sagot ni Ara. "Overtime o may ibang kasama?" Hindi na siya sumagot. Alam niyang anumang sabihin niya, mali pa rin sa paningin ni Marco. Lumapit ito, mabigat ang hakbang, hawak ang bote. Pero bago pa nito masabi ang susunod, biglang umingay ang cellphone ni Ara sa bulsa. Kinabahan siya. Mabilis niyang hinugot at pinatay ang screen, pero huli na. Kita ni Marco ang pangalan na naka-flash sa display. Yuri. "Tangina, sino tong Yuri?" Malamig na tanong ni Marco. Unti-unting nagdidilim ang mga mata. Napatras si Ara, halos hindi makagalaw. "Kaibigan ko lang siya sa ospital." Pero bago pa siya matapos,
Bigla nitong ibinato ang bote sa dingding. Tumalsik ang bubog sa sahig at isang matalim na katahimikan ang sumunod. Lumingon si Marco, mabigat ang bawat salita. "Wag mo kong ginagago, Ara. Alam mong ayokong niloloko ako." Napatigil si Ara, nanginginig ang labi. Ngunit sa kabila ng takot, may maliit na tinig sa loob niya na hindi na kayang manahimik. "Hindi ako niloloko, Marco, pero pagod na akong masaktan." Sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. At sa gabing yun, kahit puno ng takot at luha, doon nagsimulang mabuo ang tapang na kailangan niya para sa paglaya. Madaling araw. Tahimik ang bahay, pero hindi mapakali si Ara. Hawak niya ang maliit na bag na puno ng ilang damit, pera, at mga dokumentong matagal na niyang tinatago, birth certificate, ID, at ilang larawan na gusto pa niyang dalhin. Wala na siyang ibang plano kundi umalis. Sa labas malakas ang ulan. Parang pinipigilan siya ng langit. Pero sa puso niya, alam niyang ito na ang tamang oras. Habang marahang binubuksan ang pinto, biglang narinig niya ang boses ni Marco mula sa sala. "Saan ka pupunta?" Napatigil siya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hawak pa rin niya ang bag, nanginginig. "May duty ako." Bulong niya, halos walang lakas ang tinig. Tumayo si Marco, mapula ang mata, amoy alak. "Duty? Ganitong oras?" Hindi na siya nakasagot. Lumapit ito, mabigat ang hakbang. Sa bawat hakbang, parang pinipiga ang puso ni Ara sa kaba. "May lalaki ka, no? O baka si Yuri yung hinihintay mo?" Hindi na niya alam kung saan nanggagaling ang tapang. Pero bigla siyang sumagot, "Wala kang karapatan na saktan ako dahil lang sa selos mo." Mabilis, biglaan. Narinig niya ang tunog ng sampal matalim, masakit at pamilyar. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya umiyak. Hindi na siya tumakbo pabalik. Tahimik niyang pinahid ang dugo sa gilid ng labi, tinitigan si Marco at mahinang sabi, "Hindi mo na ako kailangang hanapin." Tumakbo siya palabas ng pinto. Walang payong, walang tingin sa likod. Ang ulan, parang luha ng langit na sumasabay sa kanya. Mabigat ang bag, malamig ang hangin pero magaan ang dibdib. Para siyang huminga ulit matapos ang matagal na pagkakakulong. Pagdating sa kanto, may ilaw ng kotse na huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana at sa loob, nakita niya si Yuri basang-basa rin. Nanginginig pero naroon ang ngiti. "Sumakay ka na," sabi nito habang iniabot ang tuwalya. Hindi na siya nagdalawang isip. Pagpasok niya sa kotse, tahimik lang silang pareho. Tanging patak ng ulan at mahinang paghinga ang naririnig. "Wala na akong babalikan," mahinang sabi ni Ara. Tumingin si Yuri sa kanya, may luha sa mata. "Hindi mo kailangang bumalik, may bago ka ng simula." At habang patuloy ang ulan sa labas, sabay silang tumingin sa kalsadang walang kasiguraduhan. Pero sa unang pagkakataon, ang bawat patak ng ulan hindi na tunog ng takot, kundi himig ng kalayaan. Na nang huminto ang kotse ni Yuri sa isang maliit na bahay sa gilid ng bayan, medyo luma, pero tahimik, malayo sa gulo, malayo sa mga mata ng kahit sino. Ang tanging tunog ay ang ihip ng hangin at patak ng ulan sa bubong. Binuksan ni Yuri ang pinto at marahang hinila si Ara papasok. "Dito ka muna," mahina niyang sabi. "Walang makakahanap sa'yo rito." Tahimik lang si Ara. Halos wala pa ring kulay ang mukha niya. Parang pagod na pagod. Nilapag niya ang bag sa sahig. Tumingin sa paligid, may maliit na sofa, mesa, at isang silid na may kortinang asul. Sa unang pagkakataon, wala siyang naririnig na sigaw, wala siyang kailangang iwasan. Tahimik,
Totoong tahimik. Lumapit si Yuri. May hawak na tuwalya at puting t-shirt. Magpalit ka muna. Basang-basa ka na. Tinanggap ni Ara iyon. Pero bago siya pumasok ng banyo, sandaling tumigil. Yuri, mahinang tawag niya. Tumingin si Yuri mata sa mata. Ha? Salamat, mahina niyang sabi, halos pabulong. Kung wala ka siguro, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ngumiti si Yuri, pero may bakas ng lungkot sa labi. Matagal na kitang gustong iligtas, Ara, pero ngayon lang kita pinili ring ilaban. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Ara suot ang maluwag na t-shirt ni Yuri. Amoy kape ang paligid. Nagluto pala ito ng noodles at pinainit ang gatas sa maliit na kaserola. Tahimik silang kumain, walang salita, pero may mga titig na hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, sabi ni Ara. Nakatingin sa tasa. Simulan mo sa paghinga, sagot ni Yuri. Matagal mo nang tinitiis lahat, pwede mo nang bitawan. Napayuko si Ara, pinahid ang luha. Tahimik lang si Yuri, pero dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Mainit, matatag, isang simpleng hawak. Pero sapat para maramdaman niyang ligtas siya. Hindi mo kailangang mag-isa ngayon, bulong ni Yuri. Habang kaya ko, ako muna ang tatayo para sa'yo. Tumingin si Ara at sa sandaling iyon, parang bumagal ang oras. Nasa mata ni Yuri ang lahat ng hindi niya nasabi pag-unawa, pag-aalaga, at pag-ibig na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi sila naghalikan. Wala pang yakap. Pero sa pagitan ng kanilang katahimikan may panibagong simula. Tahimik, marahan, totoo. Gabi. Tahimik ang paligid pero hindi mapakali si Ara. Nakahiga siya sa maliit na kama sa silid ni Yuri. Nakatingin sa kisame habang dinig ang mahinang patak ng ulan sa labas. Akala niya pag lumayo siya magiging madali na ang lahat. Pero ang totoo, mas mahirap pala kalimutan ang mga sugat na hindi nakikita. Pumikit siya. At sa likod ng kanyang talukap, bumalik ang lahat. Ang mga sigaw, ang mga kamay na nanakit, ang mga gabing pinilit niyang maging tahimik para hindi magalit si Marco. Napahigpit ang yakap niya sa kumot, nanginginig. Hanggang sa marinig niya ang mahinang boses mula sa labas ng silid. Kising ka pa? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nandun si Yuri, nakasuot ng hoodie, may dalang tasa ng mainit na gatas. Hindi ako makatulog, sabi ni Ara. Mahinang tinig, parang batang nawawala. Lumapit si Yuri, iniabot ang tasa. Alam ko, ganyan din ako noon. Akala mo okay ka na kasi nakatakas ka na. Pero yung takot nandyan pa rin. Umupo si Ara sa kama, tinanggap ang tasa at napatingin kay Yuri. Paano mo nalampasan yung sayo? Ngumiti ito ng mahina, malungkot. Hindi ko alam kung nalampasan ko, pero natutunan kong mas mahalin ang sarili ko kahit padurog ako. Tahimik silang pareho, hanggang sa biglang napahinga ng malalim si Ara at tuluyang pumatak ang luha. Yuri, natatakot pa rin ako. Paano kung hanapin niya ako? Paano kung makita niya tayo? Lumapit si Yuri, walang salita, dahan-dahang niyakap siya. Hindi mainit, hindi mabilis, kundi maingat. Parang takot ding masira siya. Wala ka nang dapat katakutan, bulong niya sa tainga ni Ara. Hindi ka na nag-iisa. Umiyak si Ara sa dibdib ni Yuri, mahina pero totoo. At sa yakap na yon, unti-unting nabasag ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng puso niya. Ang lamig ng gabi, napalitan ng init ng pagdamay. Ang takot, napalitan ng katiyakan. Sa gitna ng katahimikan,
Bumigkas si Ara ng isang pangungusap na halos pabulong. Salamat, Yuri. Sa pagtayo sa tabi ko, kahit ako mismo hirap na akong tumayo. Ngumiti si Yuri. Hinaplos ang buhok niya. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako lalayo. At doon, sa ilalim ng dilim, sa yakap na walang kasiguraduhan, nagsimulang matutunan ni Ara ang unang hakbang ng kalayaan ang umasa ulit. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa maliit na silid. Sa unang pagkakataon nagising si Ara na hindi dahil sa sigaw, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa amoy ng pritong itlog at kape na kumakalat sa hangin. Tahimik siyang bumangon, nilingon ang paligid, simple lang pero payapa. May kurtinang asul na sumasayaw sa ihip ng hangin. At sa labas ng pinto, rinig ang mahinang pagkanta ni Yuri habang nagluluto. Lumabas siya ng silid na kayapak at doon niya nakita si Yuri sa maliit na kusina, nakatalikod, nakasuot ng puting t-shirt na medyo maluwag. Parang eksenang hindi niya akalaing mangyayari pa sa buhay niya. Ang aga mo, sabi ni Ara, mahina, pero may halong ngiti. Lumingon si Yuri, ngumiti rin. Hindi ako makatulog. Saka gusto kong magluto para sa'yo. Sabi mo kahapon gusto mong matutong magsimula ulit, di ba? Napaupo si Ara sa mesa, pinagmamasdan si Yuri. Parang lahat ng bigat sa puso niya, unti-unting nababawasan sa bawat galaw nito. Simple lang ang ginagawa ni Yuri. Pero para kay Ara, yun na ang pinakamasayang tanawin sa mundo. Hindi ko maalala kung kailan ako huling ginawa ng almusal, mahinang sabi ni Ara. Tumingin si Yuri, may lambing sa mga mata. Simula ngayon ako na bahala ron. Tahimik silang kumain. May halakak paminsan-minsan. Mga simpleng usapan tungkol sa ulan, sa mga planong gusto ni Ara, at sa mga lugar na gusto pa nilang puntahan. Habang nagkakape napatingin si Ara sa labas sa araw na unti-unting sumisikat. Ngumiti siya parang bata. Tingnan mo ang liwanag. Parang iba na yung kulay ngayon. Ngumiti si Yuri, tumingin din sa labas. Hindi iba yung kulay, Ara, iba ka na. Tahimik. Pero sa pagitan ng kanilang mga titig, may namumuong init na hindi na kailangan ng salita. Yung uri ng pagtingin na hindi basta ligaw o awa, kundi totoo marahan at unti-unting tumatama sa puso. Nang sandaling iyon tumayo si Yuri, lumapit at marahang hinawakan ng kamay ni Ara. Simula ngayon, hinding-hindi ka na magigising sa sigaw. Ang gusto kong marinig mo tuwing umaga ay sarili mong tawa. Napaluha si Ara pero hindi na ito luha ng takot, kundi luha ng unang umagang may pag-asa. Tahimik ang madaling araw. Nakaupo si Yuri sa lumang upuan sa veranda. Hawak ang cellphone ni Ara basag, puno ng mga mensahe galing sa asawa nito, si Marco. Mga mensaheng puno ng pagbabanta, pagsisisi at kasinungalingan. Akala niya siguro wala na akong lakas. Mahina niyang bulong habang pinipisil ang baso ng kape. Pero sa loob niya kumukulo na ang dugo. Lumabas si Ara mula sa silid. Suot ang oversized na t-shirt ni Yuri. Nakangiti ng bahagya pero bakas pa rin ang pagod sa mukha. Hindi ka pa natutulog? Hindi pa, sagot ni Yuri, pilit na kalmado. May iniisip lang ako. Lumapit si Ara, umupo sa tabi niya. Natatakot pa rin ako, Yuri, mahinang sabi niya. Kilala ko si Marco. Hindi siya titigil hanggat di niya ako nakikita. Lalo na kung malaman niyang nasa iyo ako. Huminga ng malalim si Yuri, saka tumingin sa kanya. Hindi kanya makikita. Hindi na uli. Anong ibig mong sabihin? May paraan para matigil siya. Napatigil si Ara. Nakita niya ang titig ni Yuri malamig, puno ng galit na kanina pa pinipigilan. Yuri, mahinang tawag niya. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo.
Pero hindi sumagot si Yuri. Tumayo siya. Kinuha ang jacket sa may pinto at lumakad palabas. Yuri! Tawag ni Ara pero hindi na ito lumingon. Lumipas ang ilang oras. Madilim ang labas ng bahay ni Marco. Tahimik, maliban sa tunog ng hangin at paang naglalakad sa basang semento. Si Yuri, nakatayo sa dilim sa tapat ng gate. Hawak ang cellphone ni Marco. Kinuha niya gamit ang mga bakas ng galit sa bawat hakbang. Habang pinapanood niya itong uminom at sumigaw sa loob ng bahay, pinikit niya ang mga mata. Walang awa, walang takot. Para to kay Ara bulong niya. Bago siya tuluyang umalis, iniwan niya sa mesa sa loob ng gate ang isang envelope. May mga larawan ng mga pasa ni Ara at isang sulat. Huwag mo na siyang hanapin. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. At sa pag-alis ni Yuri, nagsimula ang pagbabalik ng lakas ni Ara at ang unti-unting pag-usbong ng pag-ibig na minsang itinago sa takot. Mainit ang sikat ng araw pero malamig ang loob ng bahay. Tahimik si Ara habang naglalakad papunta sa kusina. Hawak ang tasa ng kape na halos hindi niya mainom. Hindi pa rin bumabalik si Yuri mula kagabi. Tuwing maririnig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Bigla siyang napapatingin umaasang siya na yon. Hanggang sa bumukas ang pinto. Tahimik na pumasok si Yuri. Basang-basa ang buhok, pagod ang mukha, pero kalmado ang mga mata. Yuri, tawag ni Ara mahina. Saan ka galing? May inayos lang ako, sagot niya. Iniwasan ng tingin ni Ara. Si Marco ba? Tahimik, walang sagot. Yuri, sagutin mo ko. Tumigil si Yuri sa paglakad, huminga ng malalim. Sa kadahan-dahang tumingin kay Ara, hindi ko siya sinaktan kung yon ang iniisip mo. Pero alam ni Ara, may kulang sa sinabi niya. Anong ginawa mo? Sinigurado kong hindi na siya lalapit sa'yo ulit. Napatigil si Ara. Ramdam ang malamig na kilabot na gumapang sa katawan niya. Anong ibig mong sabihin? Yuri, huwag kang matakot. Putol ni Yuri, mahina pero mariin. Wala akong ginawang mali. Pinakita ko lang sa kanya kung gaano kadaling mawala ang isang taong sinaktan mo. Tumulo ang luha ni Ara. Hindi mo kailangan gawin to para sa akin, Yuri. Hindi ko hinihingi to. Hindi ko rin hinihinging mahalin mo ako. Ara, sagot ni Yuri. Sa wakas ay lumingon sa kanya. Pero hindi ko rin kayang panoorin kang sirain ng taong yon. Tahimik, tanging paghikbi ni Ara at mahinang tunog ng ulan sa labas ang maririnig. Yuri, lumapit siya. Hawak ang kamay nito, nanginginig. Hindi ko alam kung matatakot ako o maawa sa ginawa mo. Pero salamat. Kasi, kahit mali sa mata ng mundo, alam kong ginawa mo yon dahil sa akin. Napatitig si Yuri sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala na ang galit sa mga mata nito pinalitan ng pangamba, ng sakit at ng pag-ibig na matagal na niyang pinipigilan. Kung alam mo lang, Ara, bulong niya. Matagal na kitang gustong ipaglaban. At bago pa makasagot si Ara, marahan siyang niyakap ni Yuri. Mahigpit. Totoo. Walang halong pangako, puro pakiramdam lang ng dalawang pusong sabay na nasaktan. Tahimik ang gabi. May mga kuliglig sa labas. At ang ilaw ng lampara lang ang nagbibigay liwanag sa loob ng maliit na bahay. Magkatabing nakaupo sina Ara at Yuri sa sahig, walang imikan. Sa pagitan nila 2 tasa ng malamig na kape at isang damdaming matagal nang hindi nabibigyan ng pangalan. Yuri, mahinang sabi ni Ara, hindi makatingin. Bakit mo ginagawa to? Bakit ka bumalik sa buhay ko? Huminga ng malalim si Yuri at sa unang pagkakataon, hindi niya tinago ang totoo dahil hindi ako nakalimot. Napatingin si Ara.
Hindi ako nakalimot sa'yo. Patuloy ni Yuri. Noong iniwan mo ako noon, naintindihan kong kailangan mong piliin si Marco. Pero kahit anong gawin ko, lagi kang nandyan. Sa isip ko sa bawat araw na dumadaan. Tumulo ang luha ni Ara. Mabilis niyang pinunasan. Hindi ganun kadali, Yuri. Akala ko kaya kong mabuhay nang wala ka. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naramdaman na ikaw pa rin yung tahanan ko. Tahimik, walang salita, pero puno ng bigat ang bawat hinga. Lumapit si Yuri, hinawakan ang mukha ni Ara. Hindi mo kailangang magsalita, alam ko. At sa sandaling iyon, naglapat ang kanilang mga labi dahan-dahan, marahan, puno ng pag-amin at pangungulila. Hindi iyon halik ng pagnanasa, kundi halik ng dalawang pusong matagal, ng sugatan at ngayon lang muling naglakas ng loob magmahal. Ngunit sa gitna ng katahimikan, tumunog ang cellphone ni Ara. Isang mensahe, galing kay Marco. Hindi pa tapos to, Ara, babalikan kita. Biglang nanlamig si Ara. Naramdaman ni Yuri ang panginginig ng katawan nito at agad siyang niyakap ng mahigpit. Hindi na siya makakabalik sa'yo, bulong ni Yuri. Habang ako ang kasama mo, hindi ka na masasaktan. At sa unang pagkakataon, piniling ni Ara na maniwala. Lumipas ang 3 buwan. Tahimik na ang buhay ni Ara. Wala nang takot, wala nang pasa. Pero may mga gabing nagigising pa rin siya sa bangungot sa mga alaala ng sigaw, suntok at paghingi ng tulong na walang dumarating. Ngunit tuwing bumabangon siya, si Yuri agad ang unang nakikita niya. Ang babaeng hindi niya hinihingan ng tulong. Pero kusang dumating. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa labas, sabay silang natahimik nang may dumating na liham. Liham mula sa abogado. Si Marco ay nahuli na. Wala nang dahilan para matakot. Tahimik si Ara habang pinagmamasdan ng liwanag ng araw. Parang ngayon lang ako huminga ng malaya, mahina niyang sabi. Ngumiti si Yuri, humawak sa kamay niya. At ngayon lang ako tumawa ng totoo. Napatingin si Ara sa kanya, dahan-dahang ngumiti. Yuri, ha? Pwede bang dito ka na lang palagi? Ngumiti si Yuri sabay tumango. Hindi na ako aalis, Ara. At sa gitna ng malamig na hangin, habang umiihip ang mga dahon at bumubuhos ang liwanag ng umaga, nagtagpo ang dalawang kaluluwang minsang naghiwalay. Ngayon magkasamang muling natutong magmahal. Hindi nila alam kung anong naghihintay bukas, pero sapat na muna ngayon ang katahimikan, ang pag-ibig at ang taong piniling manatili kahit sa gitna ng dilim. Sa dulo ng lahat ng sakit, may mga taong darating para ipaalala na hindi mo kailangang labanan ang mundo mag-isa. Minsan, hindi mo kailangang hanapin ang pag-ibig kasi kusang babalik ito, dala ng taong minsang tumindig para sa'yo. At ito ang kwento ng dalawang pusong piniling magmahal muli kahit nasugatan na ng nakaraan. Isang WLW love story ng lakas, tapang at paghilom. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at katapangan, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami. Pang-istoryang magpapatibok ng puso at magpapaalala ng halaga mo.